for today po, pag-uusapan natin, paano kung malapit na mag-expire ang iyong work permit? Ano ba ang plan B na pwede natin gawin para makapag-stay pa tayo dito sa Canada? So, interesting po yan kasi lately po, marami na tayong mga kababayan na nagkakaroon ng ganitong problema. So, stay tuned po kayo for the entire show. I-discuss po namin lahat kung ano yung pwede nyo maging options para makapag-stay pa dito sa Canada if mag-expire na yung work permit nyo. Okay? So, yun nga, lately, Attorney Jake, maraming mga nag-i-inquire sa atin ng mga kliyente or mga kababayan natin. Ano bang pwedeng gawin? Kasi they are running out of time. Malapit na mag-expire yung work permit nila. Ano ba yung pwede nila maging plan B para makapag-proceed at makapag-stay and eventually maging PR dito sa Canada? Okay, tama po yan. Lately po kasi marami kaming nakukuha nga po mga inquiries from our clients regarding sa situation nila. Many of them have status na mag-expire na this year. Yung iba, within a few months na lang nga po. So medyo concerned sila. Ano nga po ba yung dapat gawin? So ano yung plan B? So minarapat din po namin na ibahagi sa inyo yung mga napapag-usapan namin. So parang nga po din, hindi nyo na kailangan siguro nga magpa-consult or magbayad pa. May dabuti po namin na i-share na lang din sa inyo kung nasa parehong sitwasyon kayo, at least meron sana po kayo mapulot na konting impormasyon dito po sa programa. So, sige po. So, lately, nagkaroon din ng mga changes sa IRCC and we have all noticed na mas naging stricto sila, Attorney Jake? Like, especially yung mga kababayan natin na kailangang mag-extend ng work permit. Usually, most of the time, kailangan nila ng LMIA. Ano nga ba ang mga changes ngayon sa LMIA at bakit naghihigpit ang Canada for this reason? Okay, yeah. Tama po yan. I-share din nga po natin kung ano yung mga nangyayari ngayon, ano yung na-experience namin sa opisina. So, alam na rin nga po natin lahat na last year pa, nag-announce na nga po si Government of Canada na magbabawas sila ng mga temporary residents at even permanent residents. So, nakikita po natin yung implementation nun ngayon. Sa amin po, marami kami nakikita na nare-refuse ng mga application, especially po yung nawala na ng status. So, ito po, kahit noon pa man, lagi kong inuulit din na pangalagaan natin yung status natin dahil once na mawala po yung status natin, medyo mahirap na pong i-recover yon or mag-reapply ng panibagong status. Dati po kahit papaano medyo maluwag pa ang Government of Canada, pinapayagan pa nila. Kahit sabihin nawala ng status, nare-restore pa yan. Lalo na nung panahon ng COVID, medyo maluwag nga po si Government of Canada, mapagpasensya siya, sabihin natin ganon. Pero recently, itong pong taon, 2025, nakakakita po kami ng maraming refusals. And even po doon sa mga sabihin natin wala namang na-violate or hindi naman sila nag-overstay. Even then, nakakakita po tayo ng refusals. Again, dahil na lang din po sa inanunsyo nga ng Government of Canada na talagang gusto nilang magbawas. Mag-restrict pa. Opo. So, yan po yung pag-uusapan natin. Pero, again, reminder lang po, pasensya na, alam ko pa ulit-ulit, pero para din sa inyo ito, na pangalagaan natin maigi yung status natin. At kung kinakailangan nga po, masakit man din sabihin ito or masakit para sa amin na ibigay itong advice na ito, consider nyo din po na umuwi muna tayo or umalis muna tayo ng Canada. Anyway, pwede naman tayo ding bumalik or yung chance nating makabalik dito sa Canada, at least mas malaki-laki. Right. Kesa dun sa nag-overstay tayo, mas mahirap na nga pong makabalik. So, isa po yan sa isa nating dapat i-consider. Uuwi na nga po ba tayo or ilalaban pa natin? Pero sige po, yan po yung mga didiscuss natin maya-mayang kaunti. Yeah. So, isa sa mga karaniwang scenarios is, halimbawa, itong si temporary foreign worker o yung isang aplikante na naka-close work permit, mag-expire na yung work permit niya, malapit na mag-expire, ano ba yung mga options niya, Attorney Jake? So, pagdating po sa work permit, wala po talaga tayong ibang choice kung hindi maghanap ng employer nga po na mayroong LMIA. So, bagamat
mahirap nga po yon. I understand na hindi ganun kadali. Hindi lahat ng employer kasi gustong dumaan sa ganong proseso. Medyo magastos po yung proseso. Plus, hindi lang sa gastos, maaabala sila. At lalo na yung mga hindi pa, mga employer na sabihin natin bagong employers, hindi pa sila familiar doon sa sistema, doon sa LMIA, hindi nila alam kung ano yon. So, kailangan din nila ng assistance nga po. So, hindi madaling kumuha ng employer na may LMIA. So, ngayon pa lang nga po, ang lalo na yung medyo kung meron sa inyo na nakikinig na medyo mahaba-haba pa yung period ng status nila, ngayon pa lang maghanap-hanap na po kayo ng potential employer na makakapagbigay sa inyo ng LMIA. At meron pa tayo ding konting idadagdag dyan kasi nga po, reminder lang din na sa ngayon, even yung LMIA, hindi lahat pinaprocess. Oo. Diba may mga ministerial instructions tayo lately regarding LMIA na meron silang mga binigay na listahan na reasons for the government to refuse the LMIA. Would you like to expound on that? Yeah, yes po. So yung tinatawag po na low wage na LMIA, sa ngayon hindi pa po yun pinaprocess sa mga lugar na merong mataas na unemployment rate. Meaning 6% or more yung unemployment, hindi muna nila yon ipaprocess. Ang ipaprocess lang nila kung mababa yung unemployment rate doon sa region or nasa high wage yung position. Yung high wage, estimate natin dyan mga around $35 an hour. So yun po yung ipaprocess nila. So yun, yung mga tinatawag na Census Metropolitan Areas or CMA, with an employment rate of 6% or higher, just like what Attorney Jake said, no? So, yung mga low-wage LMIA, hindi nila ipaprocess sa mga lugar na to. So, they have provided a list of provinces and areas kung saan pag may 6% or higher na unemployment rate, hindi mo na nila ipoproseso. And I think until July yan, usually nagpo-provide sila ng listahan and they would give the rates and intay-intayin lang hanggang sa bumaba yung unemployment rate sa particular area na to para makapag-apply ng LMIA. Tama ba yun natin, Shake? Tama po yan. So, as early as you can po, hanap na kayo ng employer na makapagbigay sa inyo ng LMIA. Yes. So another na nasa listahan nila, another reason for them to refuse the LMIA process application is yung for in-house caregiver position. So lately nga po, 'di ba, nagkaroon tayo ng program for home care workers na mag-apply for permanent residency. Kaya lang po napaka-competitive. Last March 31st, as we all know, napakahirap po makapasok doon sa system ng government, sa IRCC portal, para makapag-submit ng application kasi very limited nga po yung number of slots. So para po doon sa mga kababayan natin na gusto pong magstay dito at i-renew yung work permit nila, is this something that they should take note of, Attorney Jake? Pag gusto nilang mag-stay pa dito sa Canada, kailangan nilang mag-apply ng LMIA, so maybe they can consider this route. Kaya lang, yun, merong limitation about in-home caregiver position. So yung sa in-home caregiver position lang naman, kung kayo ay nire-require na mag-live-in with your employer, hindi yon ipaprioritize or hindi yon ipaprocess. Okay. So yun lang naman po yun. But anyway, we'll share a few things about sa nangyari nga po na home care worker immigration pilot. So isa po kami sa mga nag-attempt na mag-submit. Meron pong mga pinalad, kahit sa amin po sa mga kliyente namin may mga nakalusot at meron din naman hindi. Sa umpisa pa lang po, napakahirap ng pumasok doon sa system. Kasi palagay nga po namin, sabay-sabay naglalag-in yung mga tao. Thousands of people yung Tens of thousands actually ang ini-estimate natin. So ang base sa estimate, nasa almost 50,000 yata. Yung naglalag-in at nag-a-attempt. Na makapasok doon sa system. And lahat yun, sabay-sabay nagpipindot hanggang sa makapasok sila. So, it took about mga 2 hours pa yata bago talagang gumana yung Parang system. nag-down pa yung system, ano? Alright. So, siguro some other time,
pag-usapan natin paano mag-prepare sa susunod. So malamang po after 1 year, mag-open ulit siya. So Mhm. dapat ready na kayo ulit para doon. So itong huling submissions, mga Oo. 10% lang po yung nakapasok kasi around 5,000 lang yung tinanggap, pero Mhm. yung aplikante nasa 50,000. So mga 10%. Napakarami pang Yeah, so nag-iintay ulit. 90% yung medyo nalungkot or na Oo. luhaan ba after that experience, after nila na mag-prepare at mag-submit, ayun, hindi nga po pinalad. Mga 3 o'clock nung same day na nag-open, Close na nag-close rin na po siya. agad. Yeah. So, So, hindi natapos yung araw na yon, nag-close na rin po agad siya. But anyway, we can always prepare for the next one and hopefully po magkaroon ng opening within the year kasi nga po mukhang napaka-kaunti nung tinanggap nila around 5,000 and ang estimate din is nangangailangan ang Ontario alone ng mahigit sa 5,000 ang kailangan nila. ano ba yung options ng mga kababayan natin na hindi nakapasok at gusto So pang yung mga mag-extend? nandito na, especially yung nandito sa Canada, kung may trabaho kayo, mag-prepare na kayo dun sa susunod. So kung kailangan nyo ng experience, kuha na kayo ng experience, 6 months lang naman. Kung kailangan nyo ng training, in lieu of experience, kuha na kayo ng training. Yung mga evaluation nyo sa credentials nyo, pakukunin nyo na, mag-take na kayo ng exam sa English para makuha nyo na yung result. So, yun po yung mga pwedeng magpa-delay sa inyo. But anyway, at least you have time now. How can they extend their stay here, Attorney Jake? Is it still through LMIA? Yun lang talaga. Kung mag-work up pa rin kayo, LMIA po talaga. Unless na eligible kayo sa mga open work permits, which we can discuss. Halimbawa po, yung kung ang asawa ninyo ay international student, so merong limited circumstances na pwede kayo makakuha ng open work permit, spousal open work permit. Diniscuss na rin natin ito noon, so hindi na natin ito masyadong i-discuss ng detalye, pero yung asawa nyo, kung international student siya, pwede siya. Pwede kayo makapagkakuha ng open work permit as a spouse. Or kung yung asawa nyo ay nasa tier 0 or 1 at merong work permit, pwede rin kayo makakuha ng spousal open work permit or tier 2 or 3 pero merong specific list ng jobs na eligible. So kung yung asawa nyo may trabaho at nasa tier 2 or 3 na nandun sa specific list, pwede rin kayo makakuha ng open work permit. Okay. So, sige. Marami tayong mga nakukuha ring tanong, no, yung mga kababayan natin na nalilito, pa-expire na yung work permit or nag-expire na yung work permit. Ano pa ba? Is there a chance for them to stay dito sa Canada? So, ano ba tong tinatawag na restoration period? Paano ba to ina-applyan? So, ano lang po yun, parang binibigyan ng pagkakataon kasi minsan nga, sometimes beyond a person's control, na wala yung status. So, binibigyan pa yung tao ng 90 days para ma-restore yung status. Pero technical na part po yun, I would strongly recommend na humingi na po kayo ng advice, professional advice pagdating dyan kasi yun na lang yung small window nyo na para makapag-restore. Beyond that, medyo talagang hindi na po pwede. Kailangan nyo na rin po talagang umuwi. At ngayon nga po, again, even if nasa restoration period pa rin kayo, dahil nga po sa current situation ngayon, consider nyo na rin po na medyo umuwi muna. At bakit ko nasabi ito? Yun nga, again, nakakalungkot. Pero ngayon lang po namin nakita yung ganitong kahigpit na gobyerno or immigration department pagdating sa mga approvals, sa mga extensions. Before 2025, bihira kami makakita ng ganitong refusals. So, yung mga, again, even if wala kang nababiolate even if na-maintain mo yung status. Kahit within the 90-day period, Pwede ka pang i-refuse. Halimbawa, ito mga magandang example, yung mga nandito na for a few years na as a tourist ba, and then wala namang wala namang visible means na maging tourist ka for like 2 years. Ibig sabihin, napakadami mong sigurong ipon, sabihin natin big time ka, kaya mong maging turista for 2 years, hindi ka nakapagtrabaho. So, yun mga yon, pinagdududahan na rin siya ng Government of Canada and hindi natin aalis sa isipan
Baka may ng ginagawa officer ng under the na table. magdududa siya na malamang yan, nag-work ka na, cash job. Yeah. So, pinagdududahan na rin talaga ng Government of Canada yung mga ganoon. So, hindi sila keen na i-renew yung mga status o yung mga visitor record. Kaya sa mga ganong sitwasyon nga po, sometimes we advise our clients na umuwi muna, magpalipas muna doon sa Pilipinas para lang po hintayin na gumanda yung sitwasyon. At bakit nga ba hindi maganda? Ito lang yung lagi ko din sinasabi. Unang-una ito, siguro narinig nyo na po yung mga balita about tariffs, tariff ni It's President. happening all over the world, so It's hindi now lang actually naman all tayo. over the world. So Yeah. parang ang sabi nila, yung effect nito is parang yung COVID. Yung effect ng COVID dati worldwide yun eh. Yeah. At alam nyo naman, siguro hindi ko na kayo kailangang i-remind kung ano yung nangyayari during and after COVID. Medyo lahat ng ekonomiya na apektuhan. So yung nangyayari ngayon na tariff ni Trump, sabi nila similar or maybe even worse doon sa nangyari about 5 years ago, 2020, doon sa COVID. Aside from that, meron tayong election dito sa Canada. April 28, merong election. So, nagbibigay yun ng uncertainty sa sitwasyon natin. Kaya nga din, at isa pa pala, yung immigration, malaking topic yan eh sa politics, sa itong magiging election. So, ang trend talaga ngayon, magbawas. Kasi somehow, yun ang, unfortunately, yun ang ikinatutuwa ng ibang mga botante. Kasi pakiramdam nila na yung issues ng Canada ngayon, isa sa nagdudulot ng mga, halimbawa, high unemployment or mataas na bilihin, high inflation, or lalo na sa pabahay, sa rent, kaya tumataas daw ang rent, at saka presyo ng mga bahay, dahil sa napakadami na daw nating tao dito, especially yung mga temporary. But anyway, yun ang perception lang. But nagpa-factor in po yan sa politics. Okay. Kaya kasama po yan sa dahilan kung bakit mahigpit ngayon ang Government of Canada with regards sa immigration. Okay. So, yan. Sana po naliwanagan kayo. Those who need to restore their permits, you have a 90-day window to restore it pag nag-expire na po yung inyong mga permits. And yeah, just like what Attorney Jake said, naghihigpit ngayon, so it would be best na maghanap po kayo na makakatulong sa inyo para magsubmit ng application na to make sure na masasubmit nyo ng maayos at ma-explain nyo ng maayos ang dahilan kung bakit kayo nagre-restore ng inyong permits. Right, Attorney Jake? Tama po. And then, meron po yata tayong mga messages. Baka pwede natin siyang... Sige, i-shout out muna natin yung mga nagme-message sa atin. Sa Facebook, hi Mike, si Mike Kabski. Uy, favorite ka daw niya, Attorney Jake, idol. Always generous and everywhere. Ayan, maraming salamat Mike sa panonood. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, magtanong po kayo ngayon. This is your chance to ask Attorney Jake live. Wala pong bayad. Kung meron kayong mga concerns with regards to your permits or any immigration or legal question, lalo na yung makakatulong sa pagproseso ng inyong permanent residency or para ma-extend pa ang stay nyo dito sa Canada. So, magtanong lang po kayo at try po nating sagutin lahat ang inyong mga questions. Yes po. So, ini-encourage po namin lahat ng nanonood ngayon or nakikinig na mag-send po ng mga tanong nila para po mabigyan nga po natin sana ng sagot. So, whether nandito na kayo sa Canada at malapit na nga mag-expire yung mga status nyo or nasa labas pa kayo ng Canada at nag-iisip na, okay, maganda ba dyan sa Canada? Anong gagawin ko? Anong preparation yung gagawin ko? Pwede po natin yan pag-usapan dito. Okay. So, isa rin sa mga questions na nakukuha natin from our clients is regarding the application of Bridging Open Work Permit. Ano ba tong Bridging Open Work Permit na to? At sino ba yung mga taong pwedeng mag-apply for this, Attorney? So, yung sa bridging po, yan yung mga nag-apply na ng permanent residency. At natanggap na-review na somehow ng IRCC na kumpleto naman at mukha namang ang eligible kayo. Kaya lang, hindi pa tapos kasi mahaba pang proseso niyan, marami pang checks, medical checks nga po at saka criminal checks. So, but at first glance, kung mukha namang nga kayong eligible, pwede kayong mag-qualify sa tinatawag na Bridging Open Work Permit.
Ang purpose lang niyan is para tuloy-tuloy nga yung pag-work pagtatrabaho nila. ninyo. I see. Okay, ayan. So, kung meron na po kayong application pala na na-receive na ng IRCC and meron na kayo, usually nakaka-receive sila ng letter, ano, Attorney Jake, na they can already apply for a bridging open work permit. Yes po. So, dapat nakalagay yun dun sa Letter na ninyo. marireceive nyo. Yeah, tsaka hindi rin po kasi lahat ng permanent residency applications ay merong kasamang bridging open work permit. So, depende yon sa programa na in-applyan nyo. I see. Okay, ayan. Sana po naliwanagan kayo about that matter. Paano naman po yung tinatawag na implied status? Paano ba nagkakaroon ng ganong status, Attorney Jake? So, And what's the difference pag out of status ka na? Paano mo malalaman kung out of status ka na or naka-implied status ka? yeah, so implied status, ibig lang po sabihin nun na bago mag-expire yung current na status nyo, nakapag-apply na kayo ng extension. Mhm. A good example is worker kayo, tapos nag-apply kayo ng extension nga po ng work permit. So, even after na mag-expire na yung current na work permit nyo, kung nakapag-apply naman kayo ng extension in time, yun yung tinatawag na maintain status. Ibig sabihin, Ayun. para bang na-extend automatically yung dati nyong work Status. permit, yung dati nyong status. So, kung ano man yung conditions na nakalagay doon, you can continue with that habang hinihintay nyo yung approval or decision noong extension ninyo. So, yun lang po yung maintain status. Okay. Paano naman kung na-out of status ka na, meron ka ba bang pag-asa na magstay? Or bye-bye na muna Canada? So, yun nga po, pag na-out of status tayo, kung within 90 days pa naman, pwede tayo magpa-restore. So, ang nare-restore lang po natin is kung ano yung nawala. So, kung work permit po yung nawala sa atin, yun lang yung pwede nating ipa-restore. Yung iba kasi, like nagtatanong, pwede ba mag-change ng into visitor muna or student ulit, mag-aaral ulit. Mm-mm. Pwede, pero hindi yun restoration. Ang restoration is kung ano yung nawala. Oo. You have to, kaya nga po, restore. Kung ano yung Parang- nawala sa inyo, yun din. Yun din. But anyway, speaking of that, na nag-change ng visitor or study permit, pwede rin gawin yon. So, ito lang, may mga clients po kasi tayo na nagtatanong, pwede ba na yung asawa ko naman ang mag-aral? Pwede po. Mag-exchange sila, no? Pwede po. Mm-mm. So, especially ngayon, medyo desperate measures nga, desperate time, sabi nila, requires desperate measures. So, nagiging pwedeng maging strategy na magpalit naman sila. So, halimbawa, yung isang asawa, siya yung international student muna, and then later on, PGWP, and then mag-expire na yung PGWP. Tapos may open work permit si husband. Tapos yung or asawa spouse. may open work permit. Ngayon, pwede sila mag-switch actually. Yung spouse naman, Ang mag-aaral. mag-aaral. Para naman yung kabila naman, yung asawa, ang makakakuha ng open work permit. And then pag nakakuha naman ng PGWP, yung ng asawa, May pwede chance pa rin, rin, may ano? chance pa rin. Mm-mm. So somehow, it buys you time. Oo. So, as much as nga po, even 5 years, sabihin natin, kasi kung mag-aaral kayo ng 2 years, Masters, ano? sabihin Although, natin medyo masters malaking or- gastos. medyo malaking gastos, pero hopefully makatulong din sa career ninyo. So, you get 2 years as a student and then 3 years as sa PGWP. So, overall, meron kayong 5 years. So, somehow, yun lang din. Kasi if ever napagplanuhan nyo ng maigi, sa totoo lang, sa tingin ko, kung gusto nyo talagang ang ilaban dito sa Canada, Oo. gawin na lahat ng kaya nyo gawin, yung 5 years na yon, I would say, that would be more than enough para makuha nyo yung PR later on. Kumbaga, huwag tayo din masyadong umasa sa, sabihin natin, tsamba or luck, di ba? Mm-mm. Ilagay natin sa kamay natin kung ano yung magagawa natin. Yung 5 years na yon, I would say, with proper advice, with proper guidance, at saka with the will on your part, makukuha niyo yung PR nyo. I can almost guarantee that. And one more thing, siguro pwede natin i-discuss kasi relevant din naman nga. Yung yung French language. French. Medyo natatawa ako kasi pagka Diniscuss natin yan in our nabibig- previous episodes. in one episode actually, na yun ang focus natin,
pero parang walang masyadong nanood. At Hindi saka hindi sila gano'n oo, ka-interesado I mag-aral ng understand din, French. I understand kasi nga yung French talagang very foreign sa atin. Parang kung nosebleed tayo minsan sa English, lalo na siguro sa French, 'di ba? Oo, Talagang bonjour. magno-nosebleed tayo. Pero sa ngayon po kasi as a professional I strongly recommend na i-consider niyo man lang. Consider niyo man lang. Mhm. Huwag niyo Don't muna close sigurong your doors. ibuhos yung Yeah. sarili niyo doon, pero i-consider niyo kasi from my own estimate, ito I'm taking this from my own experience nung nag-aral din ako ng French language at saka sa mga nakakausap ko nga din po. It can take you mga 2 to 3 years lang naman Mm. to study French to get that intermediate level of competency na kailangan nyo para makasali kayo dun sa Francophone draw na tinatawag. Mamaya-mayang Oo. konti, ipapakita ko sa inyo yung detalye or yung metrics dyan para Right. somehow ma-encourage kayo. Kasi kung magko-qualify kayo dun sa Francophone draw, ayun, pwede kayong Hindi potentially gano'n kataas yung CRS points na kailangan. exactly. And again, Yeah. yung preparation nyo, sabihin natin 2 to 3 years. And then, mga 1 to 2 hours a day siguro yung iaalat. Mhm. I understand na substantial din yon. You could have done something else, pero ito, mag-aaral kayo ng French 1 to 2 hours, di ba? Pero if you think that's a worthy investment on your end, pwede po I mean, yun siguro yung pinakamagandang advice na mabibigay ko sa inyo. Otherwise, consider nyo yung mga tinatawag na provincial nomination, pwede naman. Mhm. Or right now, yung Rural Community Immigration Pilot, kung Mhm. gusto nyo din yun, okay lang din. Pero yung sa French kasi, you don't have to worry about all those things. Hindi nyo nga kailangan makakuha ng employer just because you speak French na nasa intermediate Mhm. level, yun na yung parang pinaka-ticket nyo. Yeah. So, ayun, isang magandang tip yun para sa ating mga kababayan. Don't close your doors. Give it a chance. Baka naman talagang kaya pa. Kung kaya pang mag-aral, why not? At malaking opportunity yun para sa inyo na makuha kayo sa draw dahil hindi ganun kataas yung CRS points for French, for Francophone community. Okay, related to that, meron na, well, not related to French, but on how to apply for PR pathways, merong nagtatanong sa atin, Attorney Jake, sa Sige po. Facebook, si Yako Bakes. Hello po, ask ko lang, expiring na po ang PGWP ko in 1 year. Ask ko lang po, ano po pinakamagandang program para makapag-PR or ma-extend ang stay ko sa Canada? I'm in Ontario po. Ayan. So, ganyan na ganyan. Actually, salamat sa tanong na yan kasi ganyan na ganyan yung mga natatanggap nating tanong, mga nagpapakonsulta sa atin. So, you have about 1 year. So, isipin mo, nasa ang industry ka ba? If you can send me your, yung NOC mo, maybe I can do a quick search. Tingnan natin. Kasi I have a tool na ginagamit ko para makapag-search saan ba sa Canada in demand yung trabaho nyo. So, anong Yeah. pangalan niya? We can Si Yako invite Bakes. Yako Bakes, if you can send out your NOC, your NOC code, or kung ano yung work mo ngayon, para ma-check na namin live kung saang maganda bang province or kung ano ba yung magandang pathway so, for you. anyway, yung mag-start tayo dun sa generic na na advice na kung gusto mo nga maging PR, a few things lang naman So, una yung sa express entry nga po, Canadian experience class. So, kung nakapagtrabaho na kayo sa Canada for about a year, pwede na kayo dun sa sa pathway na yon or sa draw na yon. I can show you actually, Dre, if thank you. Ito ang mga na-draw recently po. So makikita nyo dito merong Canadian Experience Class. Ang huling draw sa Canadian Experience Class na nakikita natin February 5, draw number 335, February 5, 4,000 daw ang in-invite. At makikita natin dito yung minimum na CRS score nyo na kailangan 521. Medyo mataas. Yeah. So kung sa tingin nyo medyo malapit-lapit dyan yung yung score nyo, edi meron kayong fighting chance. Ayun. Kung wala naman, ang next na pwede nyo i-consider yung mga nomination programs. So as you can see then from this draw,
Yung huli, March 17, draw number 3440, Provincial Nominee Program. Konti lang yung invite, as you can see, 536. And yung score, 736. Medyo mataas kung titingnan nyo, ano? Pero yung 600 kasi dyan, dun sa nomination itself. Mm. So, parang 136 na lang yung dinagdag dinagdag. nyo based on your own score. Mm-mm. So, kung tutusin, mababa yung kailangan nyo. Basta may nomination kayo. So, yun ang ano nyo, yun yung pinaka-pathway ninyo. Hanap kayo ng province na sa tingin nyo ay magno-nominate sa inyo. Meron tayong 10 provinces. Hanap kayo doon. Tingnan nyo isa-isa yung mga nomination programs nila at tingnan nyo kung saan kayo doon babagay. And ito na rin, so, since pinag-uusapan na rin natin yung mga draws, ayan, nakikita nyo ngayon. Ayan. Yung huli is yung draw number 341, dated March 21, French Language Proficiency. At sa nakikita nyo, 7,500 yung in-invite nila. Dami. Yun yung pinakamarami so far. So kahit tingnan nyo lahat yung mga previous draws, walang umabot ng like 7,000. So ito 7,500, madami. At hindi nga lang yan yung draw. Makikita nyo, draw number 339. Meron ulit French Language Proficiency, March 6. 4,500, madami din yon. And before that, February 19, 6,500. So, sa nakikita nyo pala ngayon, yung pinakamadami talagang in-invite, French talaga. French category. And then, tingnan natin yung score. Yung huli nga, ayan, 379. So, kung yung ano nyo, yung CRS nyo, I'm sure familiar na kayo dun sa tool na available sa internet, ano? Kung testingin nyo anong score ang lalabas, kung nasa ganyang ano kayo, Pasok score, na, no? di pasok na kayo kung marunong kayo mag-French. Ayun. So, yun nga yung catch. Ano? So, kaya nga din, I understand. It may take some time before ko kayo ma-convince about. Pero Ayan. hindi ko kaya titigilan. Bumalik si Jaco Bake sa atin, Ayan. Attorney Jake. Sabi niya, I'm a food service supervisor po. Anong NOC po? Hindi niya binigay, but she's in food service supervisor. Sige po, ano. So, sige, mag-discuss ka muna dyan ako Yan. habang sinesearch ko. Okay, at nagpapahay, of course, nanonood sa atin. I-greet muna natin, i-shout out natin yung mga nanonood. Si Miss Ana Hunyep, ang ating constant na follower at nag-watch sa atin every week. Hi, Ana. Hello, Thank you for Ana. watching us. And of course, ayan, meron ding nagbigay ng payo kay Jaco Bake, si Mr. J. Soriano. Target and find schools in Northern Ontario, RCIP, PR Pathway. Align your next course in healthcare and other in-demand sector. Ayan, speaking of in-demand sector, ano, yung mga employment outlook sa Ontario, mga in-demand jobs ngayon, Attorney Jake, parang we can talk about it today para magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. Ano bang mga trabaho ang kailangan nilang yan po. pasukin. So, since nga po, Para magkaroon ng chance. Yan usually yung tanong nga eh. Saan nga ba ako pupunta? Anong strategy? So, malaki kasi yung relationship nung ano nyo, yung kung anong industry kayo. So, you have to find the right employer nga. And kaya po ni-research namin yan. But anyway, 6-20-20 ang nakikita kong NOC. For food Search service, natin po ng kaunti. Ano? food supervisor. Okay, 620, parang wala siya. Hindi yata siya in demand. Let me double check again. Sa food service siya. At may sinasabi si Mike Kabski, naku, nagpe-French na siya sa atin. Siyempre, hindi ko mabasa to. Ayan, ito. Baka hindi ko mabasa ng maayos. Ikaw ang magbasa. Ayan, ang sinasabi niya. Sagapino. Hindi, may sinasabi si Mike. Ayan. C'est très bonne idée. Il doit étudier la langue française. Very good, Mike. Ito, It's a good idea. ito daw ang ano niya, strategy niya. Pousser en Filipino-Québécois. Attorney Jake, magandang strategy ang last ko na binanggit. Mag-asawa ng French. Mag-asawa ng French. Pwede po. So, yan, Pwede marami naman, tayong why strategy, not? But anyway, balik tayo dun sa food service supervisor. Ito po, sa Ontario madami, sa Manitoba meron, Nova Scotia, dalawa din. So, ayan po, ayan, nakikita natin sa screen. Nokian? 62020 food service
supervisor. So, sa Ontario po madami. Ayan, isa-isahin natin. Ito po yung mga regions na kung saan good, sabi natin, yung outlook. Hindi man siya very good kasi may very good pa eh. Yun yung 5 stars out of 5. Pero this is good enough. 4 stars out of 5 na outlook. Ibig sabihin maganda ang prospect ninyo. Yan, sa Ontario po, sa Hamilton, Niagara region, Ayan. Kingston, Pembroke, Kitchener, Waterloo, London, Muskoka, Kawartha, Northwest, sa buong Ontario basically, Ottawa, Stratford, Bruce Peninsula, yan, Toronto, Windsor, Sarnia region, sa puro po good. So doon kayo maghahanap ng employer nyo. So explore nyo itong mga ito, dito kayo mag-focus. Kung gusto nyong outside of Ontario, ayan nga po, sa Winnipeg, okay Prince din. Edward Island. Prince ayan. Edward Island, okay din. Saskatchewan, sa Yorkton, Melville region, specifically sa Saskatchewan. Oo. So, yun po ang good, ang outlook. At saka sa Nova Scotia, Halifax, yung capital nila, po. So, doon mataas ang outlook. Ayan. So, hanap-hanap po kayo So, dyan yun ng po. Yan. pwedeng Kung meron pa rin sa inyong iba na gusto din magtanong, ito po, naka-develop kami ng tool para hanapin natin kung saang area maganda ang prospects. But anyway, meron kasi kaming Balikan na-discover natin din. ito. So, Yeah. halimbawa, ano ba ang pinaka-ano ngayon? Dito sa Ontario, employment For outlook. example. Ano ba yung mga in-demand jobs? ito, medyo surprising na discover namin. Hindi man palang, ang tawag dito, Hairstylist. hairstylist. Ah, Di ba? mga barbers. Oo. Ayan, kung nagugupit kayo ng buhok, usong-uso ngayon yung mga fades. Di ba? Sa mga lalaki. Parang ang Ayan, daming ayan, nagsulputan ayan. ng mga barbershops. So far po dito sa Ontario, ang prospect very good actually. Itong medical laboratory technologists, education policy researchers, consultants and program officers, accommodation service managers, hairstylists, and barbers. Barbers. Yan, medyo na-surprise ako dyan. Very in demand pala yan sa Oo. Ontario. Kung ano As ka, in, hairstylist ka, no? lahat ng region Why ng not? Ontario, very good daw ang prospect. Okay, ito pa. Postal services representatives, saka supervisors, motor transport and other ground transit operators. Yan. So, buong Ontario po, yan ang very good In-demand ang outlook. jobs. Very. Yung mga susunod, yung nakikita nyong 11, mga 11 regions kasi yan. So, merong isang region na hindi ganun ka ganda, pero okay pa din. Ibig sabihin, 11 regions ang very good yung outlook. So, yung mga susunod po, information systems specialists, nursing coordinators and supervisors, nurse aides and orderlies and patient service associates. Yan, bus drivers, subway operators and other transit operators, at saka taxi and limousine drivers and chauffeurs. So somehow, hopefully this gives you an idea Yung kung mga drivers. anong mga trabaho nga po yung in demand. If you're considering like a career change dito sa Canada, it's part of the game. Kumbaga sa Pilipinas, hindi tayo masyadong ganun medyo inflexible tayo. Pero dito, you can totally change your career. If Yeah, you why think, not? If you think Diba? that works for you. So, yun po. And again, encourage po natin kayo na mag-send ng ninyo, question or NOC. We can search it out po. Tingnan natin kung saan Kung saan ang maganda demand yung dun sa outlook. dun sa Yeah. particular job ninyo. So, importante po talaga yan, Lalo na pag sa paghahanap ng employer, kailangan proactive ka talaga. You need to find ways, find the best places kung saan kayo pwedeng magtrabaho. Yes po. Ayan. Employer-driven din po kasi talaga yung immigration dito sa Canada. Meaning, nag-start siya sa employer. Kung ano yung kailangan ng employer, yun yung kailangan nating punuan. Ayan, nag-comment ulit si Mike. Sa Gatineau daw, maraming Pinoy na bagong dating na nagpe-French na Ayan. nasa food industry. Wow, I see. that's good. At napakagaling daw, napaka-comprehensive ng iyong mga sources, Attorney Jake. Ay, salamat Ayan. po. Maraming salamat. Thank you naman, Mike, sa pag-appreciate ng information na binibigay ni Attorney Jake sa atin ngayon.
Okay, so kung may mga question pa po kayo, isend nyo lang po ngayon para maliwanagan kayo at malaman nyo kung ano pa yung mga magandang strategies in order for you to stay here sa Canada. Right? So, mag-explore pa tayo. Ano ba yung mga permanent residence pathways, just like what Attorney Jake has mentioned. So, definitely, provincial nominee programs, Francophone streams, rural community immigration pilots, and of course, yung kakasara lang home care worker immigration pilot program. So hopefully next year, buksan nila ulit to and yun, makapag-apply ulit ang ating mga kababayan na nasaraduhan just last March 31. Okay, ano pa ba yung mga pwede nating i-discuss, Attorney Jake? Siguro, i-review Yung- lang natin po, kasi wala naman tayo ibang pupuntahan kung hindi ito, paulit-ulit lang naman dito. Totoo lang Kaya nga po, para bang choose your own adventure, dun sa mga nabanggit po namin, alin doon ang mas pabor kayo? Alin doon ang gusto nyong i-pursue? Saan nyo gustong ilagay yung effort ninyo at yung panahon ninyo? So, one, dun sa Canadian Experience Class, okay din. Kung nasa 500 yung CRS nyo, why not? Yeah. Pero kung hindi, consider nyo po yung provincial nomination. So, hanap kayo ng province na makakakuha kayo ng nomination, And most of them then, again, employer-driven. So, depende sa trabaho nyo. In demand ba yung trabaho nyo doon sa particular province na yun? Meron ba silang nomination program for you? So, you need to do some research. Right. Yung isa pa po, yung rural community. So, we'll probably discuss a little bit about that. Pareho lang naman. Parang provincial nomination lang din naman yon. Oo. But in this case, mas maliit na Rural area. rural area siya. Kung hindi siya province, town siya usually, or maliit na city, sabihin natin gano'n. Sila yung magno-nominate sa inyo. Ang pinaka-requirement lang naman yan, makakuha kayo ng job offer from an employer doon sa town na yon, sa rural community na yun. And i-recommend kayo nung community mismo. So, yun yung isa pang key. So, hindi enough na meron kayong job offer. Make sure na kayo yung i-recommend ng community. Just to give you some ideas, ang gusto nila, syempre, yung sa tingin nila, mag-i-stay doon sa community na yon indefinitely. Meaning, somehow permanent. Somehow makonvince nyo sila na ganun yung intention nyo. Kasi kung hindi sila makonvince, hindi nila kayo i-recommend, di po ba? Ayun. Kasi di ba yung iba, they're only using it parang to get their permanent residency. Yes. And then, a few other things. Ito, yan, nabanggit mo din, yung sa home care. So, pwede naman, madali lang yung, sabihin natin, yung requirement, mababa, binaba na nila ng husto, kumbaga. Yun nga lang, marami po tayong kakompetensya. So, last time nga po, parang times 10 yung competition natin. So, sa 10 aplikante, isa lang yung makukuha. Parang gano'n, So, kung gusto nyo makipagsapalaran doon, pwede din. Why not? Kaya namang abutin yung, yung mga requirements. High school level lang of education, 6 months lang na training or experience. Di ba? So, yung sa English naman, CLB4 lang, CLB4 lang, sabihin natin na nasa low lang siya na level na English. So, napakadali kung tutusin. Pero yun nga, marami Yun nga kayong lang, competition. ang hirap pumasok. Hindi ganun kadali. Pag Pero nag-apply. gusto nyo i-try at umasa, Right. why not? Nasa sa inyo yun. Other things, yung nga, French language, ito, mas control nyo Hawak nyo naman ng oras nyo Tsaka kung gusto nyo mag-enroll doon, nasa sa inyo naman yun Mas control nyo siya. Pagka naabot nyo na yun, hindi na kayo masyadong aasa sa luck. Di ba? Mas kaunti yung ano nyo doon Ang competition nyo doon Kaya nga doon sa senior natin kanina, share natin ulit. Di ba? Para lang ma-encourage nga po kayo. Ayan, pababa nga po ng pababa kung tutuusin Nung February 19, nasa 428 pa yung lowest na na-invite. Nung March 6, bumaba pa, 410 na lang yung lowest. At lalo pang bumaba nung March 21st, 379 na lang. So, pababa ng pababa. Ibig sabihin kasi, yung matataas ang score, paubos na ng paubos. Kaya so, yung bumababa yung na. natitira, mababa na lang din. Gusto pa rin ng gobyerno na mag-invite ng marami pang French speakers. At anyway, na-mention na rin nila ito noon. So, ang isang alam natin sa gobyerno ng Canada, pag sinabi nila, ginagawa talaga nila So, in-announce na nila ito at ayan, nakikita na nga natin yung implementation nito. So, yan, kung hindi pa ba kayo na-encourage yan, 379, marami nang
abot ng ano na to, ng CRS score nito. So kung gusto nyong ilagay sa sarili nyong kamay yung sabihin nating destiny nyo, Yeah. spend time on this. Kung interesado kayo, let us know para sana mabigyan pa namin kayo ng more resources or advice Right. with regards dito sa French. Pero hopefully, by now, medyo nako-convince na kayo at Yeah. nare-realize nyo, okay, seryoso pala si attorney pagdating sa French, kahit last time walang masyadong nanood. Okay, we have a question again that we received from one of the viewers, si Katrina Molyan. Hi, Katrina. Hello po, medyo off topic, but if I'm on implied status, she's waiting for her PGWP, can I get out of Canada and enter again without any issues? Yung pag-enter ng Canada, make sure lang na meron kayong ETA or visa, di ba? So, Usually naman, pag naka-study permit, meron siyang na ETA. Oo, naka-attach na ETA doon sa iyong study permit. So, pwedeng yun nga, basta may ETA lang tayo or visa, yun lang kailangan nating i-consider. But, minsan, kailangan i-update nyo rin yung sarili nyo. Lalo, for example, ngayon, meron tayong trade war nga. I'm thinking most of you are already familiar with the story or what's going on. Although ito, medyo more on sa US. So, yung travel sa US, medyo, sabihin natin, Yeah, actually, merong nakaka-discourage ba? ang Canadian government, di ba, naglabas sila ng travel advisory Yeah. to be more cautious. Exactly. Kasi may mga nababalitaan nga tayo na even Canadian citizens na nadidetain. Nadidetain, yeah. Okay. So, but anyway, this is for the US. Ang question naman ni Katrina is more on sa Canada. As far as I know, okay pa naman tayo dito. Pero, be careful lang. So, always be up to date sa kung anong nangyayari. Kasi, isang siguro word of advice, pag pumapasa kayo ng any country, like Canada, US, or whatever, even sa Philippines, laging may kung papasok kayo sa isang bansa na hindi naman kayo citizen doon, or hindi naman kayo permanent, laging mayroong option na i-refuse kayo. Even Ng officer, no? Ng officer, even if may visa kayo or ETA kayo or whatever. Hindi siya garantiya na makakapasok kayo. So, They have the discretion. kasi may discretion lagi yung immigration officer in particular na magpa-process sa inyo. So siguro kung sino sa inyo madalas mag-travel na sa airport, di po ba? Laging may immigration kayong dadaanan. I don't know kung napapansin niyo, pero laging lalabas niyo yung passport niyo and then may So kasi saka laging may interview yan. lagi kayong ini-examine. Although, may visa kayo. Ano lang yon, prerequisite yon. Unang-una, kung wala kayong visa, hindi kayo makakasakay ng eroplano, hindi kayo pasasakayin. So, pero pagdating nyo, i-examinin ulit kayo para malaman nila kung worthy nga ba kayo na papasukin sa bansa or kung ilang araw ang ibibigay sa inyo para manatili doon sa bansa na yon. But again, ang point ko dito, hindi siya garantiya na makakapasok kayo. Even if meron kayong ETA or visa, hindi siya guarantee na makakapasok kayo. So, laging merong risk. So, I hope na sagot natin yung tanong. Mag-ingat lang. Kasi nga, again, kung importante na makabalik kayo sa bansa, better not travel kung ayaw yung magkaroon kayo ng aberya later on. Ayun. Thank you, Jan. Sa iyong question, Katrina, I hope we were able to answer your question. At talaga napaka-active ni Mr. Mike Kabski. French daw talaga. Ayan, na-convince na siya. French daw talaga ang easiest way for PR for PR here in Canada. Yes po. Marami na po nag-benefit dyan. Ako na po yung isa, sasabihin ko sa inyo. Isa na po kami sa nag-benefit sa French language para maging PR. Basically kasi noon pa man hanggang ngayon, merong certain advantages na binibigay yung French language. Okay. Ayun. So, sana nasagot natin yung questions na ating mga nanonood sa atin ngayon. Okay. Another topic na parati tayong tinatanong, Attorney Jake. When do they need to leave and reapply from outside Canada? Kailan ba kailangan gawin to ng ating mga kababayan? Lalo na yung mga nagpapanik na sila, ano bang kailangan natin gawin para makapag-extend ng stay dito sa Canada? When do they need to leave and reapply from outside Canada?
So, unang-una, if ever nagpalit na po tayo ng status from worker to visitor, kung mag-a-apply kayo ulit later on ng work permit. So, let's say, sa ngayon, hindi pa kayo makakuha ng extension kasi wala pa kayong employer na may LMIA. So, baka naisipan yung gusto nyo mag-visitor record muna, pwede naman. Pero kung lumabas na yung LMIA na yon at mag-apply na ulit kayo for work permit, kailangan nyo pa rin mag-exit. So, lalabas din kayo Oo. eventually. So, yun po yung current situation natin. So, consider nyo na kung ganun din lang naman, nalalabas din lang naman kayo, baka mas okay sa inyo na lumabas na sa ngayon pa lang. Oo. Kasi ganun din naman. Para Baka- at least yun nga. Dito kasi sa Canada, alam nyo naman, mahal ang bilihin, dollar ang gastos natin dito, mahal ang cost of living. Right. So, if we will work for you, nasa labas muna ng bansa, maghintay, At edi mag-apply. consider nyo po ulit. yun. At somehow, makakabuti din yun sa inyo. Kasi si Government of Canada, somehow, ayaw nila yung nga masyadong eager na nandito sa Canada. Yung parang ayaw nang umalis. Yung Kasi- tumambay ka na dito. Exactly, yung tambay ba? Parang ano lang din naman yan parang bahay na kung may sarili kang bahay, di ba? Minsan gusto mo ng bisita, may guest. Pero gusto mo sandali lang. Kahit paborito mo pang kamag-anak or kaibigan, gusto mo magstay sa bahay mo, halimbawa, gusto mo limited. Oo. Huwag naman yung nag-overstay. Kasi para bang it turns into an annoyance na. So, parang Government of Canada, parang ganun din. Pag nakita nilang masyado kang atat sa Canada at parang ayaw mo nang umalis, mas Oo. mas less likely na i-approve ka ulit next time. Lalagay lang nila sa iyo doon sa refusal na hindi na satisfy si officer na alis ka Oo. before They have mag-expire. doubts. Yeah, nakalagay doon. Very, very generic yung ganong klaseng refusal. Ganun lang. Tapos, kasi yan din ang usually na kinoconsult sa amin, attorney, ito yung nirefuse ako, ito yung nakalagay. Actually, very common yun Hindi lang siya na-satisfy, na aalis ka. So, ganun kasimple. Walang masyado ng explanation na kailangan doon Kasi ang burden of proof nasa aplikante na i-convince Si si officer officer. na aalis ka lang din naman bago mag-expire. So, kung hindi mo na-convince, ganun lang din kasimple yung refusal na sasabihin sa hindi ako na-satisfy. Oo. Sabihin ng officer. That's it. Wala na tayong magagawa doon. Pag hindi siya na-satisfy, that's it. That's it. End of the game na yun. Ganun na lang. Oo. You just have no choice but to leave and So, yun po. reapply Consider outside. nyo na lumabas muna para pakita nyo sa government na kaya nyo naman lumabas. Tsaka sa Pilipinas, okay naman buhay nyo doon. Madali lang din kayo makakuha ng trabaho. In fact, nung bumalik kayo, halimbawa, yun isa pang advice na mabibigay ko sa inyo. Magtrabaho kayo right away. Hindi kailangang napakaganda ng trabaho nyo. Ang importante, may trabaho kayo para later on, pag nag-reapply kayo, pakita nyo na maganda yung record nyo, nagamit nyo ng mabuti yung oras nyo, may trabaho kayo, so walang gap. So para bang pag reapply nyo, pag tingin ng officer, okay, kahit saan pala siya pumunta, sa Canada, sa Pilipinas, nakakuha naman pala siya ng trabaho. So hindi naman siguro ito mag-overstay. Parang Ayun. ganun po yung idea na gusto nating ibigay. Okay. Paano naman yung mga kababayan natin na nagkaroon daw sila ng anak dito sa Canada? Ayan. Is that a good reason? Marami tayong na-receive na ganyang questions. Can Yeah. they already apply for humanitarian and compassionate pathway? Kasi meron silang anak na pinanganak dito sa Canada, and is that a ticket for them to stay here in Canada? Yeah, yung humanitarian sa PR applications, lagi namang andyan lang yan. Pero last recourse na po yan. So, hindi rin namin siya ina-advise upfront na okay, mag-agency tayo. Consider nyo muna po yung other options nyo. So, kung may option pa naman kayong iba, yun muna yung i-explore natin. Pero kung walang-wala na talaga, ayun, wala tayong ibang choice. Kung hindi, doon tayo sa agency kung gusto ninyo, humanitarian and compassionate. Tsaka kung may anak kayo, somehow, it goes in your favor. Kumbaga, ang prinsipyo kasing sinusunod ng Canada, yung tinatawag na best interest of the child or children. So kung mabuti para sa mga bata, somehow, yun yung magiging desisyon nila. But that's just one factor. Marami pa namang factors na kailangan i-consider. So hindi automatic ba na may anak tayo dito pinanganak, Canadian citizen, yung Mapagbibigyan na. anak natin automatic mapapagbigyan. Hindi din ganun kadali. Tsaka napakarami rin kasing applicants nga sa agency. So hindi naman lahat
napapaboran yon. So yung sabihin natin, meritorious cases lang ang napapaboran dyan. But Ayun. andyan lang din yan, yung HNC. Ang importante, maging kayo, productive, magtrabaho kayo ng maayos. Mhm. Kung matagal na rin kayo sa Canada, somehow meron yon that goes in your favor ba? Okay. So, but anyway, Ayun. HNC, maybe some other time we can discuss that in that. detail. Okay. May humahabol pa, attorney. Question from Miss Imelda Prado. Hello po, may tanong lang ako kasi yung mga friends ko from Taiwan, nag-hire pa din sila ng factory workers at nandito na sila sa Toronto. And destination nila, Toronto ang destination nila. Paano po yun? Makaka-renew pa ba ng work permit next time in the future? Ayun nga po. So, yung mga renewal ng work permits, depende rin talaga nga. Kung makakasecure ba yung employer nyo ng LMIA, yun po talaga yung key. So, yun lang po. LMIA lang po LMIA talaga, po ma'am. talaga. Tsaka, again, pinakita natin kanina, depende kung saang lugar. So, maganda pa rin bang outlook ng trabaho nila dito sa Ontario. We can so next time po, i-ready nyo na yung mga NOC nyo. And then we will check later on kung saan ba sa Canada in demand yung trabaho ninyo. Okay. There's one more question. Pwede pa ba Sige, natin one more i-discuss? question po. And Medyo then, out of yeah. time na tayo, but we'll Okay. take care of From one more Joy question. RM Mercader, good day po sa inyo. Hello po. May I please seek your advice? May application po ako sa PNP, submitted last December 2024. Isa po sa dependents ko, graduate na this June 2025 as grade 12. Will her study permit still be valid after graduation? Ano po ang safe pathway plan for her para makapag-stay? So, kailangan na po niya ng panibagong study Study permit kasi permit. natapos niya na po yung programa. Usually po kasi yung study permit per program yan. So, depende kung ano yung in-applyan nyo noon. Pero kung tapos na yung program na yon, wala na rin yung study permit na yun. You have to apply for a new one po. Ayun. Kasi ang second question, can she use her current study permit to enroll in South Hill Adult Learning Center? This is considered po sa high school level pa din after graduating K-12. Thank you for helping. No Ayun. problem po, anytime. Okay, so marami pong salamat sa mga nagpadala ng mga tanong nila. And next episode po, manood po kayo ulit sa amin at i-discuss po ulit namin ni Attorney Jake ang inyong mga immigration and legal issues. Thank you po. Salamat Have po. a good Until day. next time.